Malaking pagbabago. Wheel of Fortune energy, this is a big change. A huge change right here. At kung titingnan mo yung paligid, no, parang, alam mo yun, no, parang anytime soon, parang may lalabas dyan na monster, no? So, napaka-gloomy. Alam mo, it reminds me yung napanood ko dati, no, kung saan, no, si Thanos, no, si Thanos, bahala kayo kung paano nyo yung binabasa. Basta yung antagonist, no, or yung kontrabida doon, 'di ba? Sa ating mga heroes, no, kung saan 'di ba napatay niya lahat doon, no, yung mga heroes na wala pati si Spider-Man, 'di ba, yung mga ganun. So, ganun, no, parang napaka-gloomy. I think this type of energy right here, no, is parang matagal nang hinihiling yung pagbabago. Pero parang hindi ito mangyari-yari. Yan. So, ano kayang klase ng energy ito? Diba? Sinong naiyak doon sa scene na yun? Mataas yung kamay. Ako, naiyak din ako doon, mga mahal, no? Wala si Spider-Man, crush ko pa naman yun doon, diba? Tapos si Thanos, natira. Ba talaga naman? Naloka ako doon sa gloves, diba? Yung mga bato, yung mga crystals, diba? Yan. Diba? Okay. Pero yung iba naiyak, no? Nung hindi nyo pa napapanood, pero may spoiler. Nilagay na agad yung ano, ending, 'di ba? Sa caption. Oh, ganda. Ten of Swords right at the heart of this reading beside this Ace of Swords to the Ten of Wands energy. At hindi mo to alam, wala kang malay dito, no? So, whatever the case may be, it looks like parang this is something here na hindi mo naman talaga intention na pwedeng sabihin yon or gawin yon. Pero, okay, bigla na lang ditong lumabas na isa pala itong importanteng dapat niyang malaman or marinig. Yeah, see? You made this person here like this. Page of Coins energy. Bottom of the deck, we have here this. You know. Ace of Wands energy. Nine of Coins and bottom of the deck, Eight of Wands. Hi and hello there, collective. Thank you po sa inyong walang sawang suporta and love for me. Hi sa mga new subscribers. Thank you po, no? At sana magstay kayo together with my pabalik-balik na mga tambayers. So, yun nga na wala po tayong, excuse me, wala po tayong gender dito mga babes. Sa babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. At syempre, no, timeless din po ito. Pwedeng ito ay tapos na, nangyari na, pwede namang mangyayari pa lang. Kaya naman, just take only what resonates. So, here, nakikita ko rito, no, that with the Ten of Swords energy, Six of Swords right here, Four of Swords, beautiful message. Okay? So, at first, hindi naman talaga ito love. Yan, no? So, pwedeng magkakilala lang kayo, magkatrabaho, ganun. Pero yung iba siguro baka magkaibigan kayo, ganun. Pero kung sino man tong energy na to, lumalabas rito mga babes, no? Na posibleng meron siya ritong na-share sa inyo, pero pwede rin namang wala. Yan, no? Pwedeng may nakwento siya, pero pwede rin namang wala. Okay? Pwedeng meron kayong ibang situation na dinil, no? Or parehas kayong meron ditong hinarap na sitwasyon. Kasi yung iba pwedeng partner kayo sa trabaho. Yung iba naman, no? Pwedeng magkaibigan kayo. So, meron ditong sitwasyon kung saan meron kang magagawa or meron kang masasabi na makakapagpahil sa kanyang trauma, no? Or makakapagpahil sa kanya emotionally, yan, no? And mentally
dito. Ha? Ano bang ibig mo sabihin, Miss yan? Ganito yun mga babes, no? I'm saying this person here will definitely get emotional instantly or right away after marinig niya sa'yo yung sasabihin mo. Because that is the only thing na parang kailangan niyang marinig para tuluyan na siyang gumaling. So, yung iba hindi niyo yun alam, wala kayong alam sa story ng life niya, never niyo yun sinabi sa inyo or never niyo yun alam or never niyo yun nalaman. Kung ano man yun, no, pwedeng meron ditong situation, no, kung saan meron ka ditong masasabi na makakapagpa-heal sa kanya. Example niyan ganito. Okay? With the Ten of Swords energy, Six of Swords, yan, no? Okay? Pwedeng meron kayo ritong napag-usapan, no? Out of the blue lang, no? Or kahit ano na lang, under the sun, di ba? Pwedeng kayo to na meron kayo napag-usapan, pwedeng kakilala ninyo, no? Or pwedeng meron kayong sitwasyon na nakita or nasaksihan, no? Nung time na magkasama kayo, no? Yan. So, example, ganito, no? Meron kayong nakita na isang person or may na-meet kayong dalawa, no? Na may isang person dito, no? Na pwedeng aampun siya, no, or hindi siya lumaki kasama yung parents niya, no, and, okay, kayo ito ng mga babes na, kunwari after ng inyong meet up with that orphan, no, na both of you, na nakilala kung sino man tong person na ito lumalabas ditong katrabaho mo, example lang to okay, after that, meron ka ritong masasabi, no, kung saan, ano naman ngayon, kung galing siya sa ampunan, ano naman ngayon kung hindi siya lumaki kasama yung mga tunay niyang parents. Ano naman ngayon, yan, no? Parang ganun. Parang it's like meron ka ditong babanggitin na ganyan na parang hindi mo naman matatawag na, I mean, hindi ka naman dito mabubuo. Hindi ka naman dito hindi mabubuo kung wala kang pamilya. Family is yung totoong nagki-care at nagmamahal sa'yo. Yan, no? Baka kasama niya pa rin yung lolo't lola niya or yung mga kaibigan niya, no? Yun yung pamilya niya. Family, yan, no? Is yung description na matatawag mo sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Okay? You can never call a family kahit na may mother, may father, no, pero walang love inside the family. You still cannot call it a family. Because a family is yung talagang matatag yung kanilang ties, no, together. So, you see, 'di ba? Example lang yung binigay ko na to, no. Parang piniintindi mo sa kanya rito, baka ampon rin pala siya, 'di ba? Baka lumaki siya sa ampunan or baka iniwan siya rito ng parents niya somewhere or baka sa lolo't lola niya. Pwedeng nagre-resonate siya dun sa kung sino yung nakilala ninyo, no? Pwedeng related sa work yun or whatever, no? So, pwedeng after niyang marinig mula sa'yo na, yan naman ngayon, kung wala ka ritong parents, parang ganun. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng maging masaya. Yan, dahil wala kang magulang. Or hindi mo na matatawag ang sarili mong buo dahil wala kang pamilya. Nandiyan yung mga taong nagmamahal sa'yo, mga kaibigan mo, yan, no? So, ganun, diba? Someone made you realize, no? Parang ganun. May nagpa-realize sa kanya dito na pwede pa rin siya rito na maging buo kahit na wala siyang biological parents, diba? Wala siyang family. Okay? So, may ganun. Yung iba, example lang yung mga babes, no? Ano pa mga other example? Nari ganito, no? Hindi ibig sabihin na nasaktan siya ng ilang beses sa love. Dahil feeling niya unlucky siya pagdating sa love. Hindi siya swerte pagdating sa love, no? Or may nagawa siya noon, no? Related sa love, no? It's not something na porket nagawa yun or porket nangyari yun, hindi na siya deserving for love. Everybody deserves love. You know? I think this person here will tell something like that, na parang yung energy, no, mga babes, is kayo ito na magpaparealize sa kanya dito. Okay?
ng mga bagay na hindi niya rito alam, pero hinihintay niyang marinig. Okay? I think this person here lacks something. Emotionally, pinaka nakukuha natin dito. So, parang meron siyang painful past. Pwedeng personal issues, pwedeng issues sa kanya ritong family background, basta something na nag-cause ng trauma na pwedeng hindi mo yun alam. Pero may mababanggit ka rito, no, na parang marirealize niya na may isa palang taong nakakaintindi sa kanya. Marirealize niya rito that with the Hermit card energy, no, and the Ace of Coins na pwede pala siyang magsimula ulit, no. Ang tagal na siyang hineld back nitong trauma na to, no. Pero ngayon, parang napalaya niya na yung sarili niya, unti-unti na siya nakakaalis dito with the Ten of Swords energy, Six of Swords sa trauma ni ito, and there's healing here, no? So, nakita ko rin dito na parang unti-unti na siyang nakakalaya, no? Dahil sa sinabi mo. So, yung iba parang nagka-trauma rito, no? Simula nung childhood sila, no? Hanggang ngayon nakarating na siya sila sa right age. Hindi pa rin nila yun na susolusyonan, no? Pero dahil sa sinabi mo, Eight of Swords energy, Ace of Swords, and the Ten of Wands. Ikaw yung nagpalaya sa kanya sa matagal niyang pagkakakulong sa ganitong klase ng mindset or isipan. See? You made this person here realize that he or she can start all over again sa kanyang life, sa kanyang buhay. And that what make this person here starts to see you as someone, no, na makikita ka niya in a different version. Yung mas malalim na ikaw. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, hindi ito magsisimula ng in love siya agad sa inyo. Like, hindi. Okay? Kasi siya yung klase ng energy na nag-hold back with the Two of Coins energy. Siya yung klase ng energy na hindi sinasabi lahat ng problema niya. Lalo na yung mga pinagdaanan niya before, kahit na maging ka-close niya pa ang isang person. So, malihim siya, sensitive siya, and this person here, no, is merong hindi magandang mga traumas in the past, no, na, miraculously, unti-unti niyang nare-release or unti-unti niyang nale-let go just because of what you tell him, no, or what you told him kung tapos na to sa iba sa inyo, no. So, nakita ko rito na ang laki ng pinagbago niya or ipagbabago niya rito, no, permanente yung pagbabagong nakikita ko sa kanya rito dahil lang sa sasabihin mo or sa sinabi mo. Yes, no. Ikaw yung nagsimula ng pagbabagong ito sa buhay niya. Yan, no. Parang sinabi mo pa yun na very confident ka. Parang sinabi mo yun na yun yung pinaniniwalaan mo. 'Di ba? So, ano man yung sitwasyon niya, no? Pwedeng yun mismo yung sitwasyon niya, no? Na pwedeng meron siyang issue sa family, no? Or baka yung iba is yun talaga, no? Na parang wala talaga sila ritong parents, no? Ganyan. Parang, hindi naman ibig sabihin na porket wala kang parents dito, bastardo na yung ugali mo or basura na. 'Di ba? So, yun yung pinaniniwalaan mo, no? And then, siya, no, maaaring lagi siyang naapektuhan sa sinasabi ng iba, kaya siya ganyan kasi wala siyang kinalakihang magulang, siyang ganyan, no? Yan mga mahal, no, hindi porket walang magulang, pariwara na sa buhay. Hindi lahat. Okay? Siya, mukhang nag-iba yung paniniwala niya rito noon, no? Bumaba yung naging low vibrational yung energy niya dahil naapektuhan siya sa mga sinasabi ng mga ibang tao sa paligid dahil sa nakaraan niya. Yung iba pwedeng hindi naman tungkol ito sa kanyang parents, no? Maaaring tungkol ito sa kanyang love situation or sa mga tao rito na nakadil niya or baka meron siyang nagawa na bagay noon, 'di ba? Na posibleng tinalikuran niya na, no? Pero hindi pa rin siya nakaalis or hindi pa rin siya nakatakas sa judgment ng ibang tao. Ganun. So, parang because of what you will tell him or because of what you've told him, this person here will realize na pwede pala siya magsimula ulit na mabuhay. Parang naniniwala ako. Parang ganun ka sa kanya. Naniniwala ako na hindi lahat ng tao na ganito ganyan, mananatiling ganyan. Yan, no? Parang meron ka ditong sinabi kung saan parang
mapapaluha siya. Yung iba literal na mapapaluha dito or magiging emotional, no? To the point na mamu-move siya sa'yo. Mata-touch siya sa sinabi mo. And hindi lang yun, you will also enlighten this person's mind na puro negative, 'di ba? May enlighten mo yung kanyang mind dito, no? And okay, in the future, I'm seeing na with the Ace of Wands energy, Nine of Pentacles or Nine of Coins, na Eight of Wands, nakita tayo rito ng energy, no? Na ikaw yung una or ikaw yung lalaki or unang babae or unang lalaki, LGBTQs of course, welcome din kayo. Unang tao na nagpa-realize sa kanya ritong importante rin siya. Na-deserve rin niya yung mga bagay na deserve ng iba. Yeah. So this person will start to see how special you truly are after you made her or her realize this type of situation dito. At nakita ko rito, no, na maaring magpatuloy pa ito, okay, in the future. At nakikita ko rito na maaring ligawan niya kayo or ma-in love na talaga siya sa inyo ng bongga. So yeah, ito yung mga nakuha kong mensahe here for you guys, no? Minsan kasi, no, nagigising natin yung puso ng isang tao nang di natin nalalaman, 'di ba? So ito, wala kayong kaalam-alam. Na yung sinabi mo lang na diretsahan, yun na pala yung nagpabago ng buong buhay niya. Yun na pala yung hinihintay niyang sagot para tuluyan na siyang mapalaya sa pagkakasadlak dito sa ganitong klase ng isipan or ganitong klase ng pamumuhay. So, yeah, ito yung mga mensaheng nakuha ko para sa inyo. Muli ako po si Yan, Sarang Hiya, Love and Light.